Ayun, di ba? 32 inches lang ito. Ang problema nito ay sabi ng may-ari, no power daw. So walang indicator, ano? Wala siyang green, blue, or red dito. So 32 inches. Okay, so yung model nito ay natakpan pa ng bracket. Hindi natin makuha, ano? So bubuksan pa ito. Okay, buksan na lang natin. Ito yung kanyang mainboard. So ano na rin pala ito, smart na rin siya. Nagawa natin to nakaraan, palit ng backlight 3, January, February, March, no? March 23. Okay, so ang issue naman niya ngayon ay power supply. So check natin kung mayroong supply ito. Kung buo ba yung 12 nito. Yung ground natin, body ground lang natin dito. Tapos check natin ito, ito yung 12 natin. So meron siyang supply, ano, 3 volts, fluctuating. Tapos makikita natin yung back converter natin dito nag-drifting. So ito, dapat ito ay 12 volts. Yung sa backlight natin 48. Pero itong sa 12 natin ay masyadong mababa. Okay, 3.6 lang. So, gagawin natin dyan. Pag mga ganitong problema, bagsak yung 12 volts. May isang paraan dyan para malaman nyo kung talagang buo ba yung mainboard or sira na. Okay, gagawin natin yan. Ito, gagamitin natin tong short killer natin. So, nakaset na yan sa 12 volts. Tapos yung ground natin, body ground lang natin dito. Yan, kahit dyan lang yan, okay na yan. Tapos mag-i-inject tayo dito sa 12 volts nya. Dito sa load side, nagpasada, sa positive ng diode na. Dito. Yan. So makikita mo nag-i-spark, nag-i-spark yan. Yan, Tapos umilaw na yung ilaw natin. Umi-spark siya pero makikita mo yung load side natin, 0.04 ampere lang siya. So ibig sabihin niyan hindi sira yung circuito natin. Tapos makikita mo rito nagkulay asol yung standby niya. Yan. Okay. So dito sa backlight may nasukat naman tayo dito kaya na mataas kaya hindi din short yung circuit natin dito. So hindi rin short dito kasi nagkaroon ng supply yung ating system, nagkaroon ng standby yung ating indicator. Ibig sabihin buo yung secondary natin. So wala lang siya supply na mataas kasi nagpa-fluctuate. So gagawin natin sa mga ganitong power supply, pwedeng i-repair. Kung mabilisan, pwede i-4 wires. Okay? So gagawin natin dito, i-4 wires na lang natin to. Para mabilisan na lang yung gawa natin. Kasi pag nag-repair, uubos oras. Kagaya dito sa Samsung na ginawa ko. Yan, kahapon ko pa yung ginawa pero kaninang umaga ko lang siya natapos. Kasi nga talagang matrabaho pag nag-repair ka. Tapos hindi rin nagawa, modify din yung remedyo. Okay? So ito, modify na natin to, 4 wires na natin para mabilisan lang tayo. So ito, pag nag 4 wires kayo dito, tatanggalin nyo lang tong MOSFET. Tapos yung gitna na pin yan, dyan yung red natin. Tapos yung black na wire ng 4 wires natin dito sa ground ng filter. Okay? Tapos yung blue saka yung yellow, pwede yan dito sa positive ng kapasitor at negative ng kapasitor na 12 volts. Pwede din gagamit tayo ng O2. Dito tayo magkakabit sa optocoupler. Wala na tayong babaguing trimmer. Automatic na siya. Kung ano yung regulated ng supply nito, kung 12 volts lang yung control ng opto na to, yun din yung ilalabas ng 4 wires natin. So babaguhin lang natin, remove lang natin ito. Tapos kakat lang natin dito yung hindi kailangan na circuit. Yung supply ng maliit na filter na yan, hindi na yan kailangan pag nag 4 wires. Kaya pwede na i-cut yung diode dyan. Tatanggalin na yung diode para wala nang supply na
load side ba sa ating 4 wires. So ang magiging load side na lang sa ating 4 wires ay yung 12 niya saka yung backlight. Yung dito wala na. Okay? So yan ang tanggalin natin, ito saka yung supply ng driver nito. Tapos kabit tayo ng 4 wires. Okay? Okay, so ito na, tuloy na natin itong ginawa natin. So yung 4 wires natin ay ginawa natin auto. Nakaset na yung sa auto, optocoupler. Hang natin yung optocoupler niya. Tapos dyan natin kinabit yung wire niya. Okay, tapos yung red sa black, yun pa rin yun. Okay? So, sunod natin gagawin ay tingnan lang natin yung posisyon ng optocoupler natin, nakadapa, no? So, pagdating dito sa board, nakadapa din yung optocoupler niya. So, sundan lang natin yung paa niyan para tumama yung patabit natin, para hindi baliktad. Ayan. Okay. Sunod, ayusin natin yung 4 wires natin. Pakamada lang natin yan. Tapos yung pula natin ay sa gitna ng MOSFET, dito yung sa loob. Ayan. Hindi na natin rin remove yung board. Tapos yung block natin dito din sa grounding ng kapasitor, sa negative ng kapasitor. Okay na. So, tinanggal din natin yung mga diode dito, yung hindi kailangan, yung 15 nito or 12. Yung papunta dito sa driver IC ng ating primary ay tinanggal din natin, naka-remove na yun. Tapos yung MOSFET dito, tinanggal din natin. Okay, so nakakabit na yan, testing na lang natin. Okay, so testing natin, bali yung ground natin, lagay lang natin sa body ground. Kahit saan lang dyan, basta nasa body ground siya. Tapos mag-aabang tayo dito sa diode. Ito, may diode yan dito. Yan. Tapos saksak natin, tingnan natin kung 12 volts yung lalabas, ano. Kasi gumamit tayo ng auto coupler drive ito, walang trimmer. Yun, no, 12 pa rin siya, no. So 12 ang lumabas, ibig sabihin gumagana yung secondary feedback nito para sa optocoupler, o ibig sabihin buo, ano. So ang problema lang talaga dito sa power supply natin. So hindi na natin binaklas or ni-repair, nag 4 wires na lang tayo, modify. Okay, so mayroon na siyang 12. So matic yan, pag may 12 ay pwedeng bumukas na siya. So makikita nyo dyan, medyo yan, may ilaw na siya, kulay asul, ano. Power on natin. Yun, no? Yun, nawala na. Okay, nag-backlight na siya. Yan, may backlight na tayo. Tapos, tingnan natin kung may display. Ayun, mayroon na siya, oh. Okay na. So, nakuha pa siya sa 4 wires. So, ganun lang. Diyan na lang natin kinabit yung 4 wires natin kasi dito yung heatsink niya. Safe naman siya dito. Pag nagtakip tayo, hindi naman siya maiipit. So, okay lang yan. Okay, sasarado lang natin to, tapos magpa-final test tayo. Okay, so final test tayo dito sa ginawa nating deband. Saksak ko lang siya. Yan, may kulay, asul na siya. Tapos, power on natin. Okay, lumabas na yung deband niya.
Okay na, so hanggang dito na lang yung video natin at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.